Pilipinas, una sa ating mga balita. Inaantabayan na ng publiko ang engrandeng Heroes Homecoming Parade ng ating mga Pinoy athletes na sumabak at nagbigay karangalan sa bansa nitong Paris Olympics 2024, kung saan ito magsisimula at mga pinakahuling balita tungkol sa inaabangang Homecoming Parade, tinutukan ni Mili Borja. Dumating na nga kagabi sa bansa ang mga Pinoy athlete na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Kaya naman tuloy na rin ang Heroes Welcoming Parade na magsisimula dito sa Aliw Theater CCP Complex sa Pasay City. Ang mga detalye sa parada tutukan sa report na ito. Masisilayan na ng mga Pilipino ang mga bagong bayaning nagrepresenta sa bansa sa katatapos lang na Paris Olympics. Sa inilabas na updated route ng Metropolitan Manila Development Authority para sa Heroes Homecoming Parade na gaganapin mamayang alas 3 ng hapon, August 14. Magsisimula ang parada sa Aliw Theater sa Pasay City at matatapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Mula sa Vicente Soto, liliko pakaliwa ang parada sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Kakaliwa ito sa P. Burgos Avenue at magtutungo diretso sa Finance Road, kakanan sa Taft Avenue, at muling kakanan patungo sa President Quirino Avenue, kakaliwa sa Adriatico Street, at muling kakaliwa para magtungo sa Rizal Memorial Sports Complex. At dahil tiyak aaray ang mga motorista sa dulot ng traffic, nag-abisa na sa MMDA Chairman Romando Artes para sa mga alternative route. Para sa mga magtutungo sa norte, maaaring dumaan sa Skyway, Buendia Avenue, Taft Avenue, FB Harrison Street, Mabini Street, Quirino Avenue at Lacson Avenue. Habang ang mga babiyahe naman papuntang south ay maaaring tahakin ang Rojas Boulevard, UN Avenue, San Marcelino at Quirino Avenue papuntang South Luzon Expressway. Samantala ay nilabas din ng MMDA ang float sequence para sa gaganaping parada mamaya. Dagdag pa nito, elevated ang naturang float at maaaring pumwesto ang publiko sa sidewalk para masilayan ang mga atleta. Inaabangan namin ang ating mga manglalarong Pilipino dahil dinala nila yung ating bansa. Super nagiging proud po ako kasi naipagmamalaki natin ng Pilipinas. Kagaya ni Carlos Yudo. Pagbutihin nyo pa para sa bansa natin at saka ingatan nyo yung mga sarili nyo para sa inyong mga laro na tinatahak. Bagamat walang security threat, nag-deploy pa rin ang MMDA ng 300 personnel para tumulong sa parada maging sa mga alternatibong ruta. Mamaya sama-sama nating salubungin ang mga atletang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami ng mga naglilipanang diet recommendations online, marami ang naeengganyo na sumunod sa mga ito sa pag-asang masimulan na ang kanilang Fitspiration journey. At isa nga sa nakikitang paraan ng ilan para mapabilis ang pagpapapayat ay ang tinatawag na crash diet. Ang mga delikadong epekto nito sa ating kalusugan alamin sa Experts Opinion Report na ito. Kaliwat kanan ngayon kung magsulputan sa social media ang iba't ibang fitness professionals at mga enthusiast. Gayon din ang kanilang mga ibinibidang fitness at diet regimen para ma-achieve ang body goals. Pero kung minsan, sa kagustuhan na mapabilis ang proseso, may ibang pinapatulan ang delikadong crash diet kahit pa ikapahamak nila ito. Bagay na ipinunto ni Mr. Francis Lopez, isang nutritionist at dietitian. So, isang pinakaunang lumalabas dyan is yung paghina ng immune system, pagkakaroon ng mga sakit. And then, yung pagkakaroon ng brain fog or yung feeling ng hindi ka makapag-focus, tapos para kang nalipasan ng gutom, which is sinasabi nila normal lang, which is hindi po yung totoo. Hindi po dapat ang isang tao nakakaramdam ng ganong klase ng feeling pag po siya ay nag-undergo ng isang klase ng diet. Ayon kay Lopez, ang maayos na diet ay dapat sustainable at hindi kinokompromiso ang ating kalusugan. Kabaliktaran pa niya ang balik ng crash diet sa ating katawan dahil sa halip na tayo ay pumayat, ay mas lalo lang tayong madaragdagan ng timbang sa katagalan. Yung mga crash diet po kasi na yan, meron po siyang balik sa atin, which is what we call yo-yo effect or bounce effect. So, let's say for example, ang isang tao ay nag-undergo ng crash dieting, nag-lose siya ng 5 kilo sa loob lamang ng 2 linggo.
Pag po ito ay itinigil niya and hindi na niya masustain, yung nalus niya na 5 kilos na yon is pwede niyang mag-gain ng mas doble or triple pa. Paalala nito, ang ligtas na pagbabawas ng timbang ay mula 3 hanggang 5 kilograms sa loob ng isang buwan o katumbas ng 0.5 hanggang 1 kilogram sa loob ng isang linggo. Sa ganitong paraan, gradual o dahan-dahan ang pagbabago sa ating katawan na hindi makakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Binigyang pugay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang mga kapwa nito Olympians na nag-alay ng dugo't pawis sa kanilang mga laban. Ang naging maikli pero makahulugang speech ni Yulo, panoorin sa report ni Matchpoint Mili Borja. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Ito ang naging mensahe ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang mga kapwa Filipino athlete na sumabak sa katatapos lang ng 2024 Paris Olympics. Pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyong lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta. Maliban kay Yulo, nakasungkit din ng medalya ang dalawang boksingerang bronze medalist na si Nenes Tipitesio at Ira Villegas. Hindi rin maikakaila ang magandang ipinakita ng ibang atleta, gaya ni Paul Volter at world number 2 EJ Obiena at golfer na si Bianca Pagdanganan, kasunod ng 4th place finish ng mga ito sa kani-kanilang event. Bagamat hindi pinalad ang ibang mga atleta, nanguna pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na sumabak sa Paris Games at nakuha ang best finish sa Olympics at 37th place. Kaya naman mensahe pa ni Yulo. Lingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. God bless you all po. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos maki-lucky ng fellow anchors last March, remake naman ng 70s hit, Sumayaw Sumunod ang hatid ng global pop group Horizon. Ang hato performance ng grupo sa media conference ng kanilang comeback single, panoorin sa Showbiz Report na ito. Youthful version ni na Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcos sa kantang Sumayaw Sumunod ang The Boyfriends na ilabas noong 1978. Ang rendition ng Lucky 7 sa classic OPM song na ito sa ilalim ng kanilang Day Tour 2 nakatakdaring ibida ng grupo sa Korean music shows. Yes, it's going to be like a first time for Tagalog songs to be, showcased in Korean music shows, and I think that's a huge honor. Bagay na swak daw talaga sa kanilang goal bilang kauna-unahang all-Filipino global pop group na ipakilala ang talento ng mga Pinoy all over the world. That's what we're trying to do with this comeback. We're really trying to go out there as a global pop group from the Philippines and, showcase Filipino talent all over the world. Ang MediaCon hosted by Shanti, ang Filipino-Argentinian member ng K-pop girl group Lapilus na game ring Sumayaw Sumunod with Lucky 7. Sa pagtatapos ng event, pinerform din ng grupo ang kanilang kantang Lovey Dovey at 16. Last July, ipinagdiwang ng 7-member boy group ang kanilang debut anniversary. And as promised sa fellow anchors, abangan ang aking exclusive interview with global pop group Horizon sa Scene Zone. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino.
Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.